Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay mula mismo sa website ng Supreme Court. Nakalagay ito sa case number 18-5681 at natapos noong June 4, 2024. Ang dokumentong yan ay isang public record at nang mabasa ko ang bawat pahina ay napansin ko na umikot ang kaso patungkol sa buhay ng isang babae na hindi nagpaabuso at ipinaglaban ang kanyang karapatan. Nang matapos ang paglilitis, ang mga tao, lalo na ang mga kababaihan, ay nabuhayan ng loob na kung lalakasan lamang nila ang kanilang loob at gagamitin ang batas para sa kanilang kapakanan, ay kayang-kaya nilang bigyan ng leksyon ang mga mapang-abuso. Noong March 20, 2005, ang kakilala, mga kapitbahay, kaibigan at pamilya nila Miriam at Lovejoy ay masayang dinaluhan ang kanilang kasal. Ang mga tao ay masaya at humanga sapagkat ang bagong mag-asawa ay mailalarawan mong power couple. Ang mga ito ay hindi lamang tapos ng college, ngunit ang dalawa ay parehong mga profesional. Base sa report, pagkatapos ng mga itong kumuha ng political science, ang mga ito ay parehong pumasok sa law school. At nang matapos nila ang 4-year Juris Doctor program, sina Lovejoy ay parehong naipasa ang Supreme Court Bar Exam at naging opisyal sila mga abogado. Ang kanilang pamilya ay masaya para sa kanila sapagkat hindi madali ang pinagdaanan ng mga ito. Pagkatapos nila makagraduate, ang dalawa ay kaagad naghanap ng trabaho. Si Lovejoy ay inilarawan na isang responsableng tao na kanyang mga mahal sa buhay. Bata pa lamang ay nakitaan na ito ng galing pagdating sa pagsasalita. Kaya ang mga magulang nito ay talagang ginawa ang lahat mapatapos lamang ito ng pag-aaral. Ganon din ang pinagdaanan ni Miriam, kaya talagang suportado at wala nang mahihiling pa ang kanyang mga magulang nang mag-propose sa kanya si Lovejoy. Nang matapos ang kasalan, ang dalawa ay bumiyahe sa ibang lugar para sa kanilang honeymoon. Pagbalik nila sa Cebu ay kumuha ang mga ito ng apartment at nagkasundo na habang sila ay nagtatrabaho, ay mag-iipon sila para makabili ng sarili nilang bahay at lupa. Bagamat ang mga ito ay pareho ng abogado at kahit abala sa kanilang mga trabaho, ay hindi naman nila nakalimutan na ipagdiwang ang mga achievements at pagiging maayos na kanilang buhay. Sina Lovejoy ay nagagawang makapagbakasyon sa ibang bansa at naipagdidiwang ang maganda nilang pagsasama. Pagkalipas ng ilang taon, ang kanilang mga kaanak ay dinuluhan ang blessing ng kanilang sariling bahay sa Cebu City. Kasunod niyan ay mas lalong naging proud ang kanilang mga kapamilya pagkatapos i-anunsyo ng mga ito na magbubukas sila ng sarili nilang law firm. Ang establishmento ay makikita na katabi ng kanilang bahay. Sa tulong ng mga kaanak nito ay kumalat ang balita na ang kanilang serbisyo ay hindi lamang mura. Ngunit kung sina Miriam ang kukunin mong abogado, ay ipaparamdam ng mga ito na hindi ka lamang isang numero o sa simpleng salita ay hindi ka nila peperahan. Sa halip ay makakatanggap ka ng personalized na serbisyo mula sa mga ito. Ang law firm na mag-asawa ay mabilis na nagkaroon ng ilang mga kliyente at kung hindi abala si Miriam sa pakikipag-usap sa mga ito o sarili niyang kaso, ay tinutulungan niya ang kanyang mister sa pag-aayos ng mga dokumento. Si Miriam na madiskarte ay naisip din na magkakaroon pa sila ng ibang income o kita kung magtatayo siya ng tindahan na mabibilhan ng mga kliyente nila ng pagkain o kahit ano pa kung naghihintay ang mga ito. Ang idea na yan ay sinang-ayunan ng kanyang asawa at hindi nga sila nagkamali sa pagpapatayo ng sarili nilang sari-sari store. Ang kita ng mag-asawa ay mas lalo pang nadagdagan buwan-buwan. Ang diskarte at galing nila ay talagang hinangaan ng mga tao dahil tila kayang-kaya ng mga ito na pagsabay-sabayin ang pagtatrabaho at maging small business owner. Pero iilan lamang ang nakakaalam na tulad ng iba ay nakakaramdam din ng hirap ang mag-asawa. Kaya upang magawa nila ang mas mahalagang bagay tulad ng kanilang mga trabaho ay kumuha sina Miriam ng mga kasambahay. Mula sa pagbebenta ng pangunahing pangangailangan ng mga tao sa sari-sari store tulad ng mga pagkain,
Si Miriam ay sinimulan na rin magbenta ng mga produktong pampaganda na talaga namang tinangkilik ng mga tao. Kung sabihin nito na epektibo ang produkto ay papaniwalaan siya ng mga ito sapagkat isa nga siyang abogado. Para sa lahat ay nakin ng Miriam ng lahat. Maayos na pagsasama, maginhawang pamumuhay, ang kulang na lamang sa mga ito ay anak. Bagamat ang topic na yan ay hindi madalas pag-usapan ng mag-asawa, ang ilan sa mga taong malalapit dito ay alam na kahit gusto ni Miriam na maging magulang ay hindi naman ito mabuntis-buntis. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang mag-asawa ay tinanggap na rin na hindi sila magkakaroon ng sariling anak. Kahit dismayado, sina Miriam ay tinanggap na lamang ang katotohanan na silang dalawa na lamang ni Lovejoy ang posibleng magkasama habang buhay. Ang mga tao na nakapaligid sa kanila ay alam kung gaano katindi ang kagustuhan ni Miriam na maging magulang. Pero saksi sila kung gaano naging matatag at natanggap ng mga ito na hindi na yun mangyayari. Kaya masaya ang mga ito na pumupunta na lamang sa ibang bansa. Ngunit noong 2017, ang mga kamag-anak ni Lovejoy ay kinasuklaman at nagalit kay Miriam dahil pinalayas nito ang kanyang asawa sa kanilang bahay sa Cebu. Mas nasuklam pa sila dito nang sampahan ito ng kaso si Lovejoy. At sa dokumento ay nakalagay na gusto ni Miriam na ipadisbar ang kanyang asawa. Ibig sabihin ay gusto nitong patanggalan ng lisensya si Lovejoy. Habang naghihintay ng paglilitis, lahat ng gamit ni Lovejoy sa kanilang bahay ay ipinadala ng kanyang misis sa bago nitong tinitirhan. Kahit hindi nila alam kung ano ang detalye ng ikinagagalit ni Miriam sa kanyang asawa, ang ilan sa mga kaanak ni Lovejoy ay pinilit ang ginang na patawarin ang kanyang mister. Pero kahit anong pakiusap na lilito ay hindi sila pinakinggan ni Miriam. Sa halip ay pumunta ito sa Regional Trial Court para magsampa ng patong-patong na mga kaso. Sa dokumento ay nakalagay na gusto nitong ipadisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado si Lovejoy. Ang mga kaanak nito ay mas nagalit at tinawag nilang maarte si Miriam dahil kahit pala nakiusap at humingi na ng tawad ang kanyang mister ay nagmamatigas pa rin ito. Kahit sa social media ay pinaringgan nila ito. Ngunit kahit ano pang paramdam nila sa kasong isinampa ni Miriam, ang IBP o Integrated Bar of the Philippines ay pumanig dito. Ang mga tao ay nagulat at hindi nila mapigilan na mapatanong kung ano ang nangyari at bakit umabot sa ganon ang malaperpektong relasyon ng dalawa. Sa trial na naganap ay nabunyag na ang inilarawang responsable, mabait at magaling na abogado ay hindi pala loyal sa kanyang asawa. Sa dokumento na isinumite ni Miriam ay lumalabas pala na pagkalipas ng 11 taon na pagsasama ay gusto na ni Lovejoy na tumikim ng ibang putahe. Sa korte ay nabunyag na ang tinatarget nito ay mga kababaihan na madaling takutin tulad ng mga kolehiyala. Sinabi ni Miriam na ang una nitong biktima ay ang kanilang kasambahay na si Ana. Ito ay 18 taong gulang at nagsimula itong manilbihan sa kanila noong August 2016. Ang estudyante ay nagdesisyon na magtrabaho upang matulungan ang kanyang mga magulang na nagpapaaral sa kanya. Sa sinumpaan nitong salaysay ay sa halip na trabaho na makakapagpagaan ang kanyang buhay, si Ana ay nagkaroon ng trauma. Sa korte ay napatunayan na sa loob ng ilang buwan itong panilbihan sa mga Kiambao, ang lalaki niyang amo na akala niyang mabait nung una ay isang manyakol pala. Nang makuha ni Lovejoy ang loob nito ay unti-unti nang nagbago ang pakikitungo ng abogado sa kasambahay. Sinabi ni Ana na minsan ay basta-basta na lamang nitong dinakot ang kanyang dibdib. Kung wala ang kanyang among babae sa bahay ay kino-corner siya nito sa dingding at pipilitin siya nitong tingnan ang mga larawan at videos na malalaswa. Nang hindi nagrereklamo at nagsusumbong ang working student, ay mas lumakas pa ang loob ng abogado at umabot pa ito sa punto na inalok pa nito si Ana na willing siyang turuan ito para matuto na makipagtalik. Nang hindi ito nagre-resign ay mas lumala pa ang ginagawa ni Lovejoy. Sa punto na nagsasarili ito sa harap ni Ana at inalok pa nito ang estudyante ng 1,000 piso kung hahawakan nito ang kanyang junior. Nang magsumbong ang kasambahay sa kanyang among babae, ang gulat na si Miriam ay agad kinumpronta ang kanyang mister.
Naging mainit ang kanilang diskusyunan at umamin si Lovejoy na totoo nga ang ginawa niyang pang-aabuso kay Ana. Ipinaliwanag nito na di umunoy hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na manood ng rated X na mga videos. Nang mahinahon na, si Lovejoy ay nangako na siya ay makikipagkita sa isang psychiatrist sa Cagayan de Oro sa pagbabakasakali na matulungan siya nito. Nagpatotoo ang psychologist na kliyente nga niya ang abogado at ito ay dumadaan sa therapy. Ngunit si Miriam na sobrang nasaktan sa nangyari ay hindi pa rin kontento at sa isip niya ay tila ba may itinatago pa rin ang kanyang mister. Ginawa nito ang lahat para mawala ang idea na yun. Isunubsob niya ang sarili sa pagtatrabaho at pangangasiwa na kanilang sari-sari store. Ngunit kahit gabundok na ata ang mga bagay na kanyang inaasikaso, ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang ginawa ng kanyang mister kay Ana. Kaya sa halip na ipagkibit-balikat ang kanyang nararamdaman ay nagsimula siyang mag-imbestiga. Gamit ang social media at cellphone ay kinontak nito ang dating mga babaeng nagtrabaho para sa kanila. At pagkatapos na makausap ang ilan sa mga ito ay halos mahimatay siya sa kanyang nalaman. Lumalabas pala na bukod kay Ana ay meron pa itong nabiktimang ibang tao. Ang isa sa mga ito ay si Christy na nagtrabaho sa mag-asawa bilang kasambahay sa loob ng 9 na buwan mula July 2015 hanggang May 2016. Mangiyak-ngiyak nitong sinabi na nagsimula ang kababuyan ni Lovejoy nang minsang wala sa bahay si Miriam. Habang ito ay umiinom ng tequila ay pinilit rin siya nito na painumin. Siya ay nahilo at tuluyan ng nawala ng malay. Nang magising ay naramdaman niyang ginagalaw na pala siya ng abogado. Ang pangyayaring yun ay naulit ng hindi lamang isa kundi maraming beses. Inamin ni Christy na pakiramdam niya na wala siyang pagpipilian kundi manahimik na lamang. Dahil una ay kilala ang mag-asawang Kiambao na respetadong mga abogado sa kanilang barangay. At ang pangalawa ay dahil sa utang na loob. Ibinahagi nito na nagtiis lamang siya sapagkat pakiramdam niya na responsibilidad niya ang magtiis dahil ang pamilya niya ay merong utang sa mga ito na 9,000 pesos. Malungkot niyang inamin na tiniis na lamang niya ang sitwasyon dahil sa yun lamang ang tanging paraan na naiisip niya para makabayad sa utang at kumita ng pera upang maipagpatuloy niya ang pag-aaral. Nang mabayaran na nito ang utang ay doon pa lamang siya naglakas ng loob na mag-resign. Ang sunod naman na babaeng nakausap ni Miriam ay si Danica na nooy nagtrabaho bilang sekretary sa kanilang law firm simula 2009. Sinabi nito na hinangaan niya ang mag-asawang Kiambao dahil sa galing ng mga ito pagdating sa paghawak ng mga kaso. Ngunit napalitan ng pagkamuhi at pandidiri ang kanyang paghanga kay Lovejoy nang paulit-ulit siya nitong pinadalhan ng larawan ng ari nito. Hindi rin ito nahihiya na manood ng X-rated videos kahit ito ay nasa opisina. At ang nakakagulat ay inimbita pa pala siya nito na manood ng mga videos na yun. Si Erica na nagtrabaho sa mag-asawa bilang kasambahay noong 2009 ay kinumpirma din na isa rin siya sa mga inabuso ni Lovejoy. Bukod sa madalas nitong pagpapadala sa kanya ng larawan ng ari nito, ay may ilang beses din na nagugulat na lamang siya na hinawakan nito ang kanyang dibdib. Ipinakita rin sa kanya ang ilang X-rated videos. Si Flor naman na nagtrabaho bilang tindera sa sari-sari store na mag-asawa ay inamin din na mula 2012 hanggang 2014 ay nakaranas din siya na mapadalhan ng larawan ng ari ni Lovejoy. Pero ang hindi niya malilimutan ay minsan itong pumasok ng tindahan na hubot-hubad sa harap niya. Si Glenda naman na nagtrabaho mula 2014 hanggang 2015 bilang photocopy machine operator ay ibinahagi na minsang hinampas ni Lovejoy ang kanyang puwitan gamit ang mga kamay nito. Paulit-ulit din siya nitong inimbitahan para uminom ng sila lamang dalawa. Sina Flor at Erica ay inami na kahit inaabuso sila ay hindi nila magawang maiwan agad ang trabaho dahil yun lamang ang inaasahan nila para makatapos ng pag-aaral dahil ang mga ito ay working student. Tuluyan pang nagalit si Miriam sa kanyang mister nang mabunyag na bukod sa pang-aabuso nito sa dati nilang mga tauhan ay may kabit pa pala ito na kinilalang si Helen.
Naitago ng mga ito ang kanilang lihim na relasyon sa loob ng ilang taon. At kaya pala hindi masyadong nape-pressure na magkaanak si Lovejoy kay Miriam ay dahil sa meron na itong 2 anak sa kabit nitong si Helen. Ang babae ni Lovejoy ay naiulat na nagtatrabaho bilang postal office clerk. Nang halungkatin niya ang social media nito ay natuklasan din ni Miriam na proud pa talaga ito sa kanyang pakikiapid dahil meron ba itong larawan kasama ang kanyang mister at mga bata na para bang ito ang lehitimong pamilya. Nang kumbrotahin niya si Lovejoy gamit ang mga ebidensya na ibinahagi ng mga nabiktima nito ay wala na itong nagawa kundi akuin ang kanyang mga kasalanan. Kahit humingi na ito ng tawad sa personal, si Lovejoy ay hindi rin tumigil sa pagpapadala ng email upang humingi ng paumanhin sa kanyang misis. Gamit ang dokumento na ito mula sa Supreme Court ay makikita mo na talagang nagsisisi na si Lovejoy sa kanyang mga nagawa at humihingi pa ito ng second chance kay Miriam. Ngunit kahit lumuhod pa ata siya sa napakaraming munggo at butil ng bigas sa harap ng kanyang asawa, dumalo sa napakaraming therapy session at kahit maging miyembro pa ata ito ng isang simbahan, para kay Miriam ay tapos na ang lahat ng namamagitan sa kanila. Kaya upang maipaglaban ang kanyang karapatan at mapanagot si Lovejoy sa mga kasamaan nitong ginawa, si Miriam ay sinampahan ito ng mga kaso tulad ng grossly immoral conduct, bigamy, pangaharas at pang-aabuso nito sa 13 mga kababaihan. Nang bumaba ang desisyon ng korte sa mga kasong isinampa ni Miriam, ay nilabanan pa ito ng kampo ni Lovejoy hanggang umabot pa nga ito sa Supreme Court. Ngunit sa huli, si Miriam ang nagwagi dahil pumanig sa kanya ang batas. Ayon sa mga hukom sa pinakamataas na korte, ang isang abogado ay dapat tapat, marunong rumispeto at sundin ang mga batas. Pero si Lovejoy ay napatunayan na ng abuso ng mga kababaihan at 2 pa pala sa mga ito ay minor de edad. Kumpirmado rin na ito ay nakapagrelasyon sa ibang babae habang siya ay kasal pa. At kahit hindi pa annulled ang kasal nito kay Miriam, ay ibinahay na nito agad si Helen. Napatunayan rin na hindi pa nga tapos ang annulment ay pinakasalan din nito agad ang kanyang kirida na matatawag na bigamy. Para sa korte ay dahil sa paulit-ulit nitong paglabag sa batas ay hindi ito nararapat na tawagin na isang abogado. Noong June 4, 2024, ang pangalan ni Lovejoy ay hindi na makikita sa roll of attorneys. Hindi na ito pwedeng tumanggap ng mga kliyente dahil opisyal na siyang tinanggalan ng lisensya. As of this recording, ang annulment na Miriam at Lovejoy ay na-finalize na. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.